Amen. Maraming salamat po sa ating choir. At maraming salamat din po sa Panginoon dahil muli po ay binigyan ng pagkakataon para maging tagapagsalita niya sa umagang ito. Noon nga pong sinabi ni Pastor na ikaw muna ang preacher sa linggo. Talaga namang ako po ay nag-isip, nagdasal, tapos sabi ko sa Panginoon Panginoon, ano po ba ang nais mong maging mensahe para sa amin, para sa iyong iglesia sa darating na kalingguhan? Yan, laging ganun po yung aking panalangin at alam ko po yung mga kapwa ko preacher dito ay ganun din ang lagi nilang panalangin. Na Panginoon, ano po ba yung nais ninyong ipabatid sa inyong iglesia para sa darating na linggo? Ano ba ang nais ninyong mensahe? At sa tuwing sila'y mananalangin, laging ganoon. Kagaya ng ginawa ko nung nakaraan na yan. Laging tuwing mananalangin ako, sabi ko, Panginoon, ano po ba ang mensahe ninyo para sa araw ng linggong ito? Hanggang isang araw po, isang umaga, kinausap po ako ng pari kong si Brother Bong. Kinausap po niya ako, sabi niya sa akin, Brother Alvin, sabi niya ganon. May tanong ako, Sir Bong, kasi pumasyal sa amin si Sir Bong nung isang umaga eh. Sabi niya, Brother Alvin, may tanong ako. Maliligtas din ba yung nasa ibang relihiyon? Sabi niya ganon. Dahil sabi pa nga niya, kung tutuusin kasi, ay mas mabubuti, mas mababait, mas maaayos pa ang buhay nila kesa sa mga mananampalataya. Kaya sabi ko, Panginoong Diyos, eto na yung gusto mong maging mensahe para sa amin sa linggong ito. Tayo po muna tumayo, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kami po narito na mga anak ninyo. Naghihintay, Panginoon, at umaasa, Panginoon, na kami iyong kakausapin. Ikaw ay mangungusap, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Narito po, Panginoon, ang abang lingkod nyo. Wala po akong anuman, Panginoon, na maipagmamalaki, kundi ang iyong lamang, Panginoon, mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa paggamit ninyo sa mga kagaya namin, Panginoon, na hindi naman karapat-dapat, subalit inari mong karapat-dapat, Panginoon, na maging mensahero mo. Patawad, Panginoong Diyos, sa anumang aming pagkukulang, anumang aming mga kasalanan, Panginoon, na naisip, na salita o nagawa. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu mo ang siyang mangusap sa amin sa araw na ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa pangalan ng aming tagapagligtas ni si Kristo Jesus. Amen. Salamat po, makakaupo na po tayo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may pamagat na hadlang kay Adan. Ayan, magto-throwback po tayo ngayon. Ang hadlang kay Adan. O yung hadlang po, kung hindi medyo malalim yatang Tagalog yung hadlang, sa English po yan ay barrier. Yan. O yung barrier o yung hadlang, ginagamit po siya sa pampigil o kaya ay panghiwalay, pangharang sa magkabilang panig. Parang nung araw po, nauso yung ganggang. Alam niyo po ba yung ganggang, yung gagamba? Na ang mga kabataan namin noon yan ang laruan sa eskwelahan. Nagsasapot, ilalagay yung dalawang ganggang sa tingting, paglalabanin. Ngayon, pag mangunguha ka ng ganggang na yan sa gubat, kailangan may dala-dala kang posporo para sisidlan niya. At yung posporo, nilalagyan nyo ng tinatawag na hadlang para hindi sila magkagulo ron sa loob at pagbukas mo ng posporo, baka patay na lahat dahil walang hadlang. Kaya nilalagyan siya ng hadlang para hindi sila magkapunta dun sa kabila, hindi makapunta sa kabila, para hindi maglaban. Ganun po yung hadlang. Yan. Parang panghiwalay o pangharang sa magkabilang panig. Ganun po yung hadlang. Parang kayo po, mga kabataan, kapag pilit kayong pinaghihiwalay ng crush mo, ayan, may hadlang. Diba?
Number 1, para hindi tayo magtagal, God and His plan. Sabi ko nga po sa inyo, tayo ay magto-throwback, kaya panahon ito ni Adan. Nang pasimula po ay inilagay ng Diyos ang unang tao, sina Adan at Eva, sa isang tinatawag na perfect environment. Wow! Ano yung perfect environment na yun? Doon sa Garden of Eden. At araw-araw po ay ka-fellowship nila doon ang Diyos, doon sa Garden of Eden. Hanggang one day, isang araw, ang kasalanan ng pagsuway ay naging isang malaking hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Yung kasalanan po yung naging malaking hadlang sa pagitan ng ating Diyos at ng tao. Ang Diyos po, ang Panginoong Diyos, bilang siya po ay tinatawag sa Bible School na omniscient. Ibig sabihin, alam niya lahat ng magaganap, alam niya lahat ng pangyayari, past eternity, and future, alam na niya yan. Kaya, alam din niya na ang kasalanan ang maglalayo sa kanya at sa tao. Kaya, ang Diyos, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng most advanced plan. Nagplano na siya ng advance mula pa noong eternity past, yung kanyang plano. Yung eternity po, ang eternity past po, para maintindihan ninyo, ito po yung sa umpisa pa lamang ng walang pasimula. Yun po yung eternity past. Nagets niyo po? Eternity past ay umpisa pa lamang ng walang pasimula. Wow. Kakalula, ano? Nung umpisa pa lamang ng walang pasimula, iginayak na niya ang plano na iyon noon pa man. Bakit? Para po alisin yung hadlang. Ano ang dahilan ng plano? Bakit kailangan niyang magplano? Bakit kailangan niyang alisin yung hadlang? Yan. Ang dahilan po, upang mahayag ang biyaya ng Diyos o yung grace of God. Kaya pala siya naggawa ng plano para makita natin yung kanyang biyaya. Sabi nga po ni Reverend R.B. Tim Jr. na dating colonel ng Air Force sa US, sabi niya, grace is the title of God's plan for mankind. Yun pala ang title ng plano ng Diyos sa sangkatauhan, biyaya, grace. Number 1, ang unang bahagi ng plano, i-reveal ko na sa inyo, ang unang bahagi ng plano na pinlano pa nung umpisa ng walang pasimula ay number 1, kaligtasan. Yan. Unang plano ng Diyos, kaligtasan. Ikalawang plano, pamumuhay ng mga niligtas bilang Kristiyano. At ang ikatlong bahagi ng plano, ang mananampalataya doon sa walang hanggan o sa eternity. Tatlo yung plano niya, kaligtasan, at sumunod na plano niya sa iyo, yung pamumuhay mo ngayon bilang Kristiyano, at panghuli, yung pamumuhay mo doon na sa walang hanggan. Ang Diyos Ama ang may akda po ng plano. Siya yung author. Siya yung nag-isip. Ganito gagawin natin. Ito ang plano ko. Ang Diyos Anak naman, ang Panginoong Jesucristo, siya yung tagatupad o siya yung gumanap ng pinlano ng Diyos Ama. At ang banal na Espiritu naman po, ang naging papel niya doon sa plano, siya yung tagapagpahayag ng plano ng Diyos. Kaya nga yung mga hindi natin maintindihan sa Biblia, ipinapaunawa sa atin ng banal na Espiritu kapag tayo ay ligtas na. Sa divine viewpoint o sa pananaw ng Diyos, ang unang bahagi ng kanyang plano ay isinakatuparan na noon pa man ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo o Espiritong Banal.
sila ay gumawa ng tinatawag na divine decrees. Nakatalayan sa Psalms 148 verse 6. Sabi doon, He hath made a decree which shall not pass. Naiplano na nila noon pa man, bago palikhain ang daigdig at ang unang tao, dahil inaasahan na nila na magkakasala ang tao. Kasi nga ang Diyos omniscient. Alam na niya, inaasahan na niya na ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Kaya nagplano na in advance ang Panginoong Diyos. Kaya niresolbahan na nila ang problema ng kasalanan sa pamamagitan ng gagawing pagtubos ng isa sa persona ng Diyos. Sino yon? Si Hesukristo. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but manifest in this last time for you. Sabi sa Tagalog, pinili na siya, sino? Si Hesukristo. Pinili na siya ng Diyos Ama sa gawaing ito bago pa likhain ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Kumbaga, yung bago magwakas ang panahon, ipinakita na sa atin yung kanyang dakilang plano. Yung pinlano nila noong pasimula ng walang pasimula. Kung paanong ang Panginoong Hesukristo ay pinili na siya yung gaganap ng plano na maging ating manunubos bago palikhain yung sanlibutan. Kumbaga, wala pa yung mundo, pinlano na nila, ikaw, Jesus Christ, ikaw yung gaganap sa plano na ito, na aking pinaplano, sabi ng Diyos Ama. Tayo man po na sumampalataya kay Kristo, ito matindi, ay pinili na bago pa man likhain ang sanlibutan. Wow! Ala pa yung mundo. Wala pa yung tao. Napili ka na. Sabi nga nung mga hindi makapaniwala sa talatang ito, sabi nila, paano mong pipiliin yung wala pa naman? Diba? Grabe namang meron bang imposible sa Diyos? Hindi ba niya kayang pumili ng kahit wala pa man? Siya nga ang may akda ng lahat-lahat. Walang imposible sa Diyos. Kahit wala pa ang tao, kaya ka na niyang piliin dahil siya ang manlilikha ng lahat. Kaya hindi imposible yung talata na ito na tayo man, bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya. Ito pruweba, Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 6. Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 6. Sabi ng verse 4, bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo. Diba? Upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Yan. Ang problema nito, pagharap natin sa Diyos, baka malito tayo. Kung saan tayo haharap. Dahil, bakit daw tayo pinili ng Diyos? Dahil sa pag-ibig niya. Kaya niya tayo pinili. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Kaya sa verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Wow, matindi yung plano ng Diyos. Wala ka pa, pinili ka na. Kaya hindi ka dapat magkaroon ng self-pity, ano? Dahil wala pa man ikaw na yung, ang dami-daming tao. Too many billion people, sabi nga nung isang awit. Pero ikaw yung pinili ng Diyos. Hindi tayo karapat, dapat salamat sa kanyang biyaya na plano. Ang unang bahagi ng plano ay kaligtasan, sabi ko nga kanina, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang ikalawang bahagi ng plano ay nagsisimula na agad-agad matapos na magkaroon ka ng kaligtasan sa paggabay ng banal na Espiritu. Kaya yung tayo ngayong mga ligtas na, nandun na tayo sa second phase ng plano.
yung ginagabayan na tayo ng Espiritu. At hinihintay pa natin yung third phase ng plano, yun yung sa eternity. Maaaring yun ay pag tayo'y pumanaw na o sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Alin sa dalawa ang mauna? Note, ang pagsasaalis ng hadlang, tandaan niyo po ito yung hadlang na yun na kasalanan, ang pagsasaalis ng hadlang ay tanging gawain ng Diyos lamang. Ayan, walang sino mang kayang mag-alis ng hadlang na yon, na kasalanan. Dahil malibang hindi makialam ang Diyos, ang kakahantungan ng lahat ng tao ay walang hanggang kaparusahan. Kahit gaano pa tayo kayaman, hindi mo kayang bilhin ang Diyos, yung pabor ng Diyos. Kahit gaano pa tayo kahusay, katalented, we are totally incapable. Wala tayong anumang kakayanan na mailigtas ang ating sarili sa kaparusahan ng Diyos. At isa pa, wala tayong kakayanan na alisin ang hadlang upang muling maibalik ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sabi nga, no one has ever removed the barrier by his own efforts or merits. Wala. Wala talaga. Walang kakayanan. Ngayon, ano-ano ba ang hadlang na yon sa tao at sa Diyos? Tingnan natin. Para po lubusan nating maintindihan kung ano yung hadlang, kung gaano katindi yung hadlang, ay gagamit po tayo ng ilustrasyon. Ipagpalagay po natin na ang bawat hadlang na babanggitin ko ay isang pader. Yung hadlang na yun, ipagpalagay natin na isang pader. Yan. Mataas na pader. Nagawa sa malalaking tapyas ng bato, na bawat isang bato na tinapyas na yun, na ginawang pader, 10 feet ang taas. Yan, ganon. At yung 10 feet ang taas na yon, pinagpatong-patong para maging pader at maging hadlang. Gaano ka siya kataas yung hadlang na ito? Unang malaking hadlang sa Diyos at sa tao, kasalanan. Sabi ko nga kanina, sabi ng Biblia, kasalanan. Talata, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short. Kung mababa ka, short. Hindi ka nga makakaano sa 10 feet na yon, di ba? For all have sinned and come short. Pero yung short po ron, miss the mark. Yung hindi mo naabot, yung pamantayan ng Diyos. Of the glory of God. Kaya ba nating abutin yung pamantayan ng Diyos na perfect righteousness? Hindi. Kaya, isang malaking hadlang sa tao at sa Diyos para makabalik tayo sa Kanya, yung kasalanan. Kaya siya nalayo sa atin. Ikalawang hadlang na dagdag. Meron na tayong 10 feet, kasalanan. Ikalawang hadlang, bayad sa kasalanan. For the wages of sin is death. Grabe, kaya ba nating hindi mamatay? Hindi natin kaya. Kaya nga, for the wages of sin is death. Sumunod na hadlang, death. Yung wages of sin. Romans 6:23. Pangatlong hadlang, nakaka-20 feet na tayo. Pangatlong hadlang ay ang ating physical birth. Nung tayo isilang sa mundong ito. Kahit laking tuwa pa ng nanay mo yan, naging hadlang pa yan. Yung physical birth. Ang tao po ay buhay sa pisikal, pero patay naman ang kanyang espiritu. Kaya nga ang tao, yung mga unbeliever, yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, ay walang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kahit hindi magsimba yan, hindi nagigilty yan. Kasi wala silang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Patay kasi Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, and you had He quickened who were dead in trespasses and sins. Patay dahil sa kasalanan. Para bang, patay na patay ako sa chicks na yon. Parang gano'n. Yung bang talagang sold, yung sarili niya, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Parang gano'n yung patay na patay ka sa kasalanan.
Gustong-gusto mo yung kasalanan. Ilan na, nakaka-30 feet na tayo. Paano pa nating kahit siguro yung mga mountain climber dyan, yung mga wall climber, medyo mahihirapan na. Ikaapat na dagdag na hadlang ay ang katangian ng Diyos o character of God o yung tinatawag na divine essence. Dahil ang taong makasalanan ay hindi kailanman kayang maging perpekto sa kabanalan sa buong buhay o buong taon o buong buwan. Kaya ba nating maging perpektong kabanalan sa buong buwan? Sa buong linggo? Kaya ba? Sa buong araw? O sa buong half day? Kaya nyo ba? O buong oras? Buong minuto? Maging siguro sa buong segundo ay mahihirapan tayong magkaroon ng perfect righteousness. Kaya, hindi talaga natin kayang umabila, alisin yung hadlang. Ilang hadlang na yan? 40 feet na. Bakit natin hindi kaya? Ang dahilan ay ang susunod na hadlang. Ano yon? Pagiging matuwid sa sariling kakayanan. Kahit gaano ka pa kabait, sabi nga ni Sir Bong, may mga bababait naman sa ibang religion, maliligtas siguro yon, maaayos. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kabuti, gaano ka kaayos, mapagkawang gawa sa kapwa, ito ay hindi pa rin sasapat sa pamantayan ng Diyos. Kagaya ng principal ng elementary na binabanggit ni Sir Bong, na napakaayos daw, napaka-stricto, ayaw ng mga katiwalian. Kahit ganun ka pa katindi, hindi pa rin yun sasapat sa pamantayan ng Diyos. Kasi sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Imagine niyo yung ating mabubuting pinakabusilak ng gawa, pero sa paningin ng Diyos, maruruming basahan. Sa ibang translation nga, yung maruming basahan, ang tawag doon ay pasador. Yung mga lola, alam niyo kung ano yung pasador. Yan. Hindi pa kasi uso nun yung mga yung mga carefree. Yan. Parang maruruming basahan lang kahit yung pinakamagaganda mong mga pagkakawang gawa sa harapan ng Diyos. Sa pamantayan ng Diyos, wala yon, maruming basahan. Di ba pag marumi na yung basahan, ayaw na nating labahan. Tinatapon na natin. Di ba? Ganun ang paningin ng Diyos sa mabubuting gawa ng mga tao. Walang kwenta, pantapon lang. Ang tawag po dito ng isang Bible scholar ay negative righteousness. Yan, negative righteousness. Ilan na? 50 feet na yung hadlang. At ang panghuling hadlang ay ang kalagayan natin dahil kay Adan. Sabi ng Bible, in Adam all die. In Adam all die. Hindi ko na ilagay yung aking reference. Kay Adan, ang lahat ay nangamamatay. Dahil po sa pagkakasala ni Adan na sinundan ng kamatayan, hindi lamang naalisan ng karapatan ng tao na makipag-ugnayan sa Diyos, kundi umigsi pa ang kanyang buhay. Umigsi ang buhay ng sangkatauhan sa mundong ibabaw. Ilan na? 60 feet na yung ating pader na hadlang sa tao at sa Diyos. Ngayon, ang tanong po, sa palagay niyo po kaya pa ba nating akyatin o matawid ang ganoong kataas na pader na hadlang sa atin sa Diyos? Kaya nating tanggalin pa yon o matawid? Ang sagot po ay nakakalungkot, hinding-hindi po natin kayang matawid o maalis ang hadlang. Hindi po. Kaya ba nating mabuhay ng matuwid ng buong buhay? Hindi. Kaya yung hadlang na yon, talaga hindi natin kayang alisin. Pero salamat na lamang po,
Kaya ang Panginoong Hesukristo ang lumutas at gumawa ng solusyon upang maalis at makatawid tayo doon sa hadlang. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ang kasalanan at ang katubusan. Ang unang kasalanan ng tao ay paglabag sa sinabi ng Diyos. Genesis 2:17. Sabi ng Panginoong Diyos, "But the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it." Huwag kang kakain noon. Ang ginawang pagsuway ni Adan ay nakaapekto sa buong sangkatauhan. Sabi ng Romans 5:19, "For as by one man's disobedience, many were made sinners." Dahil si Adan ang pinagmulan ng lahat ng tao, kaya ang buong sangkatauhan ay naging makasalanan din. Kaya tayong lahat na naging lahi na mula sa Kanya ay damay sa Kanyang pagbagsak. Dahil kumbaga po, si Adan yung ating representative at hindi lang yon, eto pa, namana natin mula sa Kanya ang tinatawag na sinful nature. Kaya lahat tayo na ipanganganak ay makasalanan sa ayaw natin at sa gusto. Wala po tayong choice. Kasi yung pinagmulan ng lahat, makasalanan. Kaya sa ayaw mo at sa gusto mo, makasalanan ka. Kung papaanong hindi mo mapipili yung iyong kasarian kapag isinilang ka. Tayo'y likas o may namanang kasalanan. Sabi ng Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Meron ba itong hindi nagkakasala? Ayan. Lahat po tayo ay nagkasala. Kasi po, mayroon tayong namanang old sin nature. Kaya nung isilang ka sa mundong ito, ikaw ay makasalanan na. At dahil inalipin na tayo ng kasalanan, kaya mananatili na tayo na patuloy at patuloy na makagagawa ng pagkakasala habang tayo'y nabubuhay. Yan. Hindi na tayo makakatakas doon. Kasi sabi nga, yung pagiging makasalanan o yung paggawa ng kasalanan, yun na yung ating naturalesa. Sabi nga ni Kuya Will, yun ka. Diba? Yun ka. Yun ka, ikaw nahanap ko sa tuwina, yung kasalanan. Ikaw sa akin nagpapaligaya, yung kasalanan. Hinahanap-hanap mo na yon. Kasi yun ang ating naturalesa. Yun ang likas natin. Tayo'y makasalanan. Sabi nga ng mga ibang nagpo-post parang born this way. Parang ganun daw yon. Walk up like this. Ayan. Kaya lamang tayo makakalaya sa pang-aalipin ng kasalanan ay kapag tayo ay natubos na. Ayan. Nung araw po, sa Old Testament times, yung mga may pagkakautang na hindi kayang magbayad ng utang, ang ginagawa ng mga naniningil sa kanila na naniningil sa kanilang mayayaman na nagpautang sa kanila, pag hindi makabayad itong taong ito, ang ginagawa, kinukuha yung kanyang mga anak para pambayad sa utang. At yung mga anak na yun na kinuha doon sa may utang, dinadala nitong tao na ito doon sa tinatawag na slave market para ibenta yung mga anak na ito. Bibenta yung mga anak na yon sa mga mayayaman para gawin namang alipin ng mga mayayaman. Kaya nung araw may tinatawag na slave market. Yung mga taong hindi makabayad na kinuha yung mga anak nila, dinadala ron yung mga bata na yun sa isang kulungan, tapos titingin doon yung mga mayayaman, pipili, o yun, gusto kong gawing alipin yung isa na yun, bibiling ko yun. Yung mapagbebentahan, yun na yung bayad sa pagkakautang ng taong kinuhanan ng mga anak. Yun po yung tinatawag nung unang panahon na slave market. Kaya kung familiar kayo dun sa 2 King chapter 4,
kung saan ay yung isang babaeng balo doon, sabi doon sa kay Propeta Elisha, sabi niya, mahal na propeta, gusto pong kuhanin nung pinagkakautangan namin yung aking mga anak at gagawing alipin. Sabi ni Elisha, sige, ano ba meron ka sa bahay mo? Ay meron po akong isang garapong langis. O sige, manghiram ka ng mga lalagyan. Pagkatapos, madalit salita, napuno yung mga lalagyan na yun na hiniram, nakabayad sila sa pagkakautang at may natira pa at hindi naging alipin yung kanyang anak. Ganun po nung unang panahon. Ang salita pong redeem, ang kahulugan ay binayaran o binili. Tayo bilang mga alipin na nakakulong sa kasalanan ay binili at pagkabili sa atin ng Panginoong Kristo, hindi niya tayo inalipin. Tayo'y pinalaya mula sa pagkakaalipin. At hindi lang yon, tayo rin ay pinatawad. Pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Sabi ng Hebrew 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng kasalanan. At sabi naman ng Romans 3:24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa atin. Number 2 na ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang kaparusahan sa kasalanan at ang kabayaran. Nung ilagay ng Diyos ang tao sa daigdig, kasabay noon ang pagsubok o test sa Kanya, sa Kanyang free will. Naglagay ang Diyos ng isang puno na ipinagbabawal niyang kainin ng bunga at ang penalty o ang kaparusahan na ipapataw kapag sumuway ay sabi ng Genesis 2:17, sapagkat sa araw na kumain ka niyon ay walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Iyon ang kaparusahan ng pagsuway. Ikaw ay mamamatay. Yung kamatayan pong binanggit ng Diyos doon ay spiritual death. At dahil ang Diyos ay banal, kaya hindi siya po pwedeng makisama sa taong makasalanan. At ang kanya namang pagiging makatarungan ay nangangailangan ng hustisya at makakamit lamang ng Diyos ang hinihinging hustisya kapag nabayaran na ang kasalanan o yung spiritual debt. Sabi nga ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o spiritual debt. Kasi kung ang bayad lang ng kasalanan ay yung physical debt, abay lahat ng namatay na yun ay bayad na. Di ba? Kaya talaga ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay spiritual debt. Noong sina Adan ay sumuway sa utos ng Diyos, siya ay namatay spiritually. At paglipas ng mga taon, dahil sa resulta ng pagkamatay ng kanyang espiritu, si Adan ay namatay din physically. Genesis 5:5. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Ang pagkakautang ng natamo ng unang tao ay naipasa hanggang sa mga susunod na saling lahi. Kaya napakabigat ng ating kahahantungan. Kung wala po ang kaligtasan, uulitin ko, tayong lahat ay patungo sa tiyak na kapahamakan at walang hanggang kahatulan. Mabuti na lamang at ang Diyos ay hindi tayo kailanman pinabayaan. Hindi niya tayo hinayaang maging hopeless. Kundi bilang kabayaran, ang espiritual na kamatayan ni Kristo ang nag-alis ng ating matinding pagkakautang na laban sa Diyos. Sabi ng Colossians 2:14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat laban sa atin. Yung mga nakasulat sa Biblia na laban sa atin, pinawalang bisa daw lahat yon. Pati ang pagkakautang na kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako si Kristo sa krus. Galing ano? Yung dati pala may utang ka sa Diyos na hindi mo naman alam,
Dahil nga namana mo yung mga pagkakasala na yan noon pa man at meron kang old sin nature kaya nakakagawa ka rin ng kasalanan at yung mga nakalagay sa kasulatan, laban sa iyo lahat yon. Yung wag kang ganito, wag kang ganyan, wag kang ganto, wag kang papatay, wag kang mag-iisip ng masama sa kapwa. Lahat yon laban sa atin. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, pinawalang bisa na lahat ng iyon, ng mga bagay na nakasulat na yon na laban sa atin nung tayo'y sumampalataya sa Kanya. Parang ganito po, ang isang kriminal ay kinakailangang magbayad sa kanyang krimen na nagawa sa pamamagitan ng paggugol ng kanyang sentensya na itinakda sa kanya ng batas. Kapag natagpos na niya ang kanyang sentensya, siya ay ituturing ng lipunan na nakabayad na sa kanyang pagkakasala. Ang tao po, inuobliga ng Diyos na magkaroon ng perfect righteousness. Gaya ng kung paanong ang gobyerno ay inuobliga rin tayo na sumunod ng perpekto sa itinakda niyang batas. Pero, dahil nga sa ating mga kasalanan, sa ating mga namanang old sin nature, at sa kaparusahang nakatakda para sa atin, tayong lahat ay walang pag-asa na masunod ang requirement ng Diyos na perfect righteousness. Kaya may obligasyon tayo sa Kanya na hindi natin kayang magampanan. Kaya naman, ang biyaya lamang ng Diyos ang tangi nating solusyon. Wala tayong ibang pag-asa, biyaya lang niya. Bilang kahalili natin o substitute, inako ni Hesukristo ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. Kung paanong siya ay hinatulan ng Diyos Ama doon sa krus, sabi ng 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Kaya po, ang kaparusahan ng kasalanan ay spiritual death. At ang kabayaran ng kasalanan ay spiritual death din. Ang kamatayang espiritual ng Panginoong Hesukristo ay nangyari noong ang Diyos Ama at ang Espiritong Banal ay pinabayaan siya doon sa krus ng Kalbaryo habang siya ay nagdudusa at pasan ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, Diyos ko, Elay, Elay sabaktani, bakit mo ako pinabayaan? Kumbaga, nung mga moment na yun, mga sandaling iyon, pinabayaan ng banal na Espiritu at ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo. Kaya nagkaroon siya ng spiritual death na naputol yung kanilang ugnayan nung mga time na yon dahil daladala natin yung daladala ng Panginoong Hesukristo ni Hesukristo ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa krus, it is finished. Bayad na yung pagkakautang natin na spiritual debt doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, fully paid. It is finished. Ang pagbabayad ay natapos na. Kaya hindi mo na kailangan magbayad-bayad pa. Bayad na yon. Binayaran na ng Panginoong Hesukristo. It is finished. Sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo. Si Adan po ay nilikha bilang isang trichotomous, pinag-aralan namin kagabi yan trichotomous being. Ibig sabihin po, si Adan may katawan, may kaluluwa, at may espiritu. At lahat po tayo, ganyan. Tayo pong lahat, trichotomous. Meron tayong katawan, eto. Meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. In-explain ko pa nga yan dati nung nagtuturo ako doon sa bilangguan ng mga preso doon sa San Miguel. Ang kaluluwa, sabi ko, ang kaluluwa natin ay itong nagsasalita na ito, itong nakakarinig na ito, itong nakakakita na ito, itong nakakaramdam na ito, itong nag-iisip na ito. Explain natin mamaya. Ang katawan ay ang sisidlan ng kaluluwa. Ito, sisidlan lang ito ng kaluluwa na akma upang siya ay makapamuhay sa mundong ito. Kasi kung wala itong katawan na ito, si kaluluwa hindi pwedeng mamuhay dito, sa mundong ito. Ang old sin nature na namana natin mula kay Adan ay nananahan din sa katawan nating ito.
At dahil doon, kung kaya ang ating espiritu ay patay rin. Yan. Nung si Adan nagkasala, namatay ang kanyang espiritu, nawalay sa Diyos, namana natin yung kasalanan na yon, kaya yung ating espiritu patay din. Wala rin tayong ugnayan sa Diyos. Nung mga una, hiwalay din ang ating espiritu sa Diyos. Ang kaluluwa naman po na nasa loob ng katawan mo, ang siyang tunay na ikaw. Ang kaluluwa po natin ay yung nakakaunawa sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Siya yung dahilan kung bakit tayo may kamalayan. Ang kaluluwa ang dahilan kung bakit tayo may kakayanang mag-isip, magpasya, makadama ng mga emosyon, gaya ng lungkot, saya, pag-ibig, yan. At yung kaluluwa rin po yung ating tinatawag na nakakaramdam ng may konsensya. Yan. Kaya kami konsensya kasi meron kang kaluluwa. Kaya nga po yung mga tao daw na mga halangang kaluluwa, walang konsensya. Yan. Ang espiritu naman ng tao ay ang may kakayanang umunawa ng mga di maipaliwanag na mga espiritual na bagay. Ang espiritu din ng tao, ang tanging paraan upang ang tao ay makakonekta sa Diyos. Kaya nga pagpatay ang espiritu mo, hindi ka nananalangin. Hindi ka nagsisimba. Hindi ka sumasamba. At wala kang paggalang sa Diyos. Kasi nga patay ang espiritu. Ang isip mo lang dyan lagi, makataya nga sa o saan ba may tong-its? Saan ba may inuman? Wala kang iniisip patungkol sa Diyos. Hindi mo binabasa yung Biblia. Kasi patay yung iyong espiritu na kumukonekta sa Diyos. At kapag ganong patay ang espiritu mo, naboboring ka sa mga ganitong usapan. Inaanto ka. Ayan, nakakatulog ka sa worship service. Kasi patay ang espiritu mo. Pero yung mga nakakatulog dyan, wag po kayong mag-alala. Biblical po yan. Yan. Kasi si Pablo noon, nung siya nangangaral din, may mga nakatulog si Eutychus na bagsak sa lupa. Biblical po yung nakakatulog pag may worship service. Yan. Noong magkasala si Adan, namatay ang kanyang espiritu. Gayon din ang kakayanan niyang makipag-ugnayan sa Diyos. Si Adan po ay naging dichotomous. Dalawa na lamang. Ang taglay na lamang niya ay ang katawan at kaluluwa. Bagamat nandun pa rin po yung espiritu, kaya lang hindi na siya nakakakonekta doon sa Diyos. Dahil patay nga ang kanyang espiritu at magmula noon, lahat na ng isinilang na tao ay ganoon din ang naging kalagayan. Physically alive, pero spiritually dead. At dahil nga po patay o separated sa Diyos ang ating human spirit, kaya ang sinusunod na palagi ng ating kaluluwa ay ang ating flesh. O ang layaw ng katawan, o yung layaw ng laman, o ang mga bagay na makamundo. Di ba gano'n, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, puro pangsanlibutan yung ating mga hinahanap, yung mga gusto ng ating katawan, yung gusto ng ating flesh. Yan. Hindi talaga tayo maghahangad ng mga espiritual na bagay kasi wala pa tayo ng ganon noon. Kaya, sa tanong po ni Brother Bong sa akin na may maliligtas din ba sa ibang mga relihiyon o sa pagiging super bait, ang sagot po ay wala. Dahil maliban na ang tao ay maisilang na muli, John 3:3, ay hindi siya magkakaroon ng panibagong buhay na maghahangad ng mga espiritual na bagay. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. Kailangan mong maging bago. Ang tawag po dito ay regeneration. Ito ay supernatural work lamang ng Diyos kung saan ay binabahagi na ng Diyos Ama ng buhay na walang hanggan ang sasampalataya kay Hesukristo at ito ay sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. At kayo'y binuhay niya, sabi ng Ephesians 2:1, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. Kung hindi kikilos ang Ama, kung hindi kikilos ang banal na Espiritu, tayo'y mga patay sa paningin ng Diyos. Binuhay lamang niya tayo dahil tayo dating mga patay sa kasalanan. Kaya kailangan natin yung regeneration, regenerating power ng
Holy Spirit para tayo'y makakonektang muli sa Diyos. At kapag ikaw ay na-born again na o isinilang ng muli, ay nabubuhay na muli ang iyong human spirit. Diba? Sabi nga doon sa Romans ang espiritu mo kasama ng iyong espiritu ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan, nabubuhay na muli ang iyong human spirit. Nagiging trichotomy ka na uli. At hindi lang yon, may dagdag pang Holy Spirit ngayon na nag-guide sa iyo. At kapag naganap na ang iyong regeneration, mapapansin mo na unti-unti umiiwas ka ng magkasala. Dati, konting kibot, napapamura ka na kagad. Napapansin mo, nababago ka na unti-unti. Ganado ka nang magbasa ng Bible. Nung naging Kristiyano nga ako, binasa ko na kagad yung buong lumang tipan at bagong tipan na yun. Talaga, inaraw-araw ko talaga. Tapos, gusto mo nang sumamba. Excited ka na kahit puyat ka. Talagang gustong-gusto mo nang sumamba. Kasi kumukonekta ka na sa Diyos. Hindi ka na naboboring sa mga usapan na ganito. Nag-no-notes ka pa ngayon. Diba? Kasi buhay na yung human spirit at ginagabayan ka pa ng Holy Spirit. Ipinapaunawa sa iyo yung mga bagay na spiritual na dati hindi mo maintindihan. Yung Bible na yan, gawa lang naman ng tao yan. Ganon dati yung mga katwiran mo. Yan. Siyempre, dahil kung pinagawa ito sa manok, hindi natin maintindihan. Yan. Hindi ka na naiinip, di ka na inaantok, nananalangin at gumagawa ka na ng mga bagay na nais ng Diyos. Gusto mo nang sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, meron ka ng banal na espiritu na nag-uudyok sa'yo kasama ng iyong espiritu. Kaya ngayon siguro, ang tanong mo na sa sarili mo ay ganito. Sino ang pipiliin ko? Kasi nga nung tayo'y makalaman pa, andito pa rin yung ating old sin nature. Kahit nandito yung banal na espiritu sa atin, yung old sin nature natin, nandito ito pa rin. Kaya yung dalawa na yan, laging naglalaban. Gusto ni flesh, ni old sin nature, magkasala ka. Pero ang gusto naman ng banal na espiritu, kasama ng yung human spirit, iwasan mo yung kasalanan. Lagi silang nag-aaway na ngayon. Dati walang kaaway Puro flesh. Wala siyang kaaway. Ngayon, may kaaway na siya. Yung espiritu mo at ang banal na espiritu na kumukonekta sa Diyos. Kaya nagtatalo na siya ngayon sa loob mo. Kaya siguro ngayon ang tanong mo sa sarili mo ay, sino ang pipiliin ko? Mahal ko yung flesh o mahal ako ang Holy Spirit? Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin po ang inyong dakilang pangalan sa iyong mga katotohanan na inihayag sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang plano ng biyaya upang kami magkaroon ng ganap na kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po sa ginawa ng iyong anak na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ang aming mga kasalanan upang kami hindi na mapahamak sa impyerno, Panginoon. Salamat po sa ginawa niyang pagtubos, pagsasakripisyo, Panginoon, ng kanyang buhay para sa amin. Bagamat hindi naman kami karapat-dapat, Panginoon, subalit ginawa mo kaming karapat-dapat. Pinili mo kami, Panginoong Diyos, bago pa man likhain ang sanlibutang ito. Maraming salamat, Panginoon. Wala po kaming maibabayad sa iyo. Wala kaming maibabalik sa iyo, kundi ang aming pagpupurit, pasasalamat, Panginoong Diyos. At habang po tayo'y nananalangin, narito po ang ating pastor para sa pagpapatuloy ng invitation. Salamat, Brother Alvin. Ngayong umaga, pipili uli tayo. Sino pipiliin mo? Yung mahal ng flesh mo o yung mahal ka ng Diyos o ng banal na Espiritu? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi lamang ang pag-ibig ng Diyos, kung hindi yung udyok ng pag-ibig ng Diyos, ay ating dapat pinapakinggan. Na yan ang magpupersuade sa atin to do His will. May ganyan ba tayong nararamdaman sa buhay natin? May conviction ba tayo na nararamdaman? Na kinukonvict tayo ng Holy Spirit na ito ang gawin natin. Ito ang kalooban ng Diyos. Pero yung flesh natin, yung pride natin, sabi ng pride, wag yan ang gagawin mo. Yung old sinful nature natin, wag yan ang gagawin mo.
Ano yung pipiliin mo? Sabi ng Holy Spirit, magpakumbaba ka. But your flesh, wag. Sabi ng Holy Spirit, gawin mo ang kalooban ng Ama, ng Diyos. Sabi ng flesh, wag. You choose. Pili ka ngayong umaga. Come on, you talk to God. Sigurado kung Kristiyano ka talaga, may Holy Spirit ka eh. Sigurado ang Holy Spirit, kinukonvict ka eh. Nasa sa atin na lang kung magmamatigas tayo o susunod tayo sa Diyos. May connection na tayo sa Diyos. Ngayon, kung walang kaamor-amor sa iyo ang Word of God, kung walang kaamor-amor sa iyo ang prayer, baka patay pa rin ang espiritu mo. Kung hanggang ngayon hindi mahalaga sa iyo ang worship, ang pananambahan, ang tithes and offering, ang first fruit, baka ang problema mo, hindi pa rin buhay ang espiritu mo, patay ka pa rin. Kaya walang kumukonekta, walang nagkukonvict na Holy Spirit sa buhay mo. Yung bang hindi ka nakukonsensya sa kasalanan na ginagawa mo, baka ang buhay na buhay sa iyo ang flesh. Ang totoong may spirit ng Diyos, may conviction. Ang totoong walang espiritu ng Diyos, walang conviction. Kasi patay. Kung tinanggap mo si Kristo, the Holy Spirit will dwell to you. Pero kung hindi mo tinanggap si Kristo, mananatili kang patay spiritually. At hindi ka talaga gaganahan sa mga spiritual na bagay. Boring sa'yo. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po ang mananalangin. Yung mga tunay na may espiritu ng Diyos, nararamdaman po namin ang inyong espiritu. Kung anong direksyon ang nais niyo sa amin, iginaguide kami ng Holy Spirit. Salamat po. I-bless niyo po ang aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.